Gusto ko makita natin ang ating pagkakatulad sa isang karakter sa Bible. Walang iba kundi si David. Ito ang ating paksa ngayon. Katulad ko rin si David. Katulad din natin si David. Buksan natin ang ating mga Bible sa Salmo 13. Salmo 13 at babasahin natin ang buong kabanata. Maikila naman ang kabanata nito. Mayroon lamang 6 na versikulo. Ganito ang sabi, Panginoon, hanggang kailan? Kalilimutan mo ba ako magpakailanman? Hanggang kailan mo ikukubli ang iyong mukha sa akin? Hanggang kailan ako kukuha ng payo sa aking kaluluwa at magkaroon ng kalungkutan sa aking puso buong araw? Hanggang kailan magtatagumpay ang aking kaaway laban sa akin? O Panginoon kong Diyos, bigyan pansin at sagutin mo ako. Ang aking mga matay, paliwanagin mo. Baka sa kamatayan matulog ako. Baka sabihin ng aking kaaway, laban sa kanya, ako'y nagtagumpay. Sapagat ako'y nayayanig, baka magalak ang aking kaaway. Ngunit ako'y nagtiwala sa tapat mong paglingap sa iyong pagliligtas. Puso ko'y magagalak. Ako'y aawit sa Panginoon sapagat ako'y pinakitunguhan niya ng may kasaganaan. Makikita natin dito ang dalawang bagay kay Haring David na maaari nating danasin din. Una, ang kanyang mabigat na puso. Dumanas siya ng kabigatan ng puso, ngunit nagtagumpay siya dahil kumapit siya sa mabigat niyang pananampalataya. Ganun tayo. Katulad natin si David na dumadanas din ng kabigatan ng puso. Ngunit, dapat man din maging mabigat ang ating pananampalataya sa Diyos. Natignan natin ang kanyang dinanas na kabigatan ng kanyang puso. Makikita natin ito sa verses 1 to 5. Tulad ni David, hindi katakatakang tayo makadama din ng kabigatan ng puso dahil si David ay nakadama ng ganito. Hindi ang sabi niya. Una-una, yung bigat ng kanyang puso, pakiramdam niya, tinalikuran na siya ng Diyos dahil sa kanyang problema, dahil sa kanyang nakikitang kabigatan o pagsubok sa kanyang buhay. Ang sabi niya sa verse 1, Panginoon, hanggang kailan? Kalilimutan mo ba ako magpakailanman? Hanggang kailan mo ikukubli ang iyong mukha sa akin? Ito ang kanyang pananalita dahil sa tindi ng kanyang problemang hinaharap. Napakabigat ng kanyang puso, pakiramdam niya, kinalimutan na rin siya ng Diyos. Dahil sa haba ng panahon, ay hindi siya binigyan ng palatandang ang Diyos ay sumasa kanya. O di kaya, sa maikling panahon ng kanyang pagdurusa, ayaw ni David na mawala ang presensya sa kanya. Kaya ang pakiramdam niya, kahit maikling panahon, tinalikuran na siya ng Diyos. Tingnan niyo ang salita niya. Sabi ng Panginoon, hanggang kailan? Ito isang salita ng isang taong hindi mapanatag kung wala ang Diyos sa kanyang tabi. Ito'y taong punong-puno ng paghihirap. Sana ganun din tayo. Kapag tayo ay nagdurusa, gusto nating sabik na sabik tayong tulungan ng Diyos, dapat sabihin natin, Lord, huwag mong pabayaan hanggang kailan mo akong titiisin. At sabi pa niya, kalilimutan mo ba ako magpakailanman? Maaaring sandali lang ito. Maaaring kahapon lang kausap niya ang Diyos, tapos nagkaroon siya ng problema. Maaaring sandaling panahon to, pakiramdam ni David ito, napakahaba ng panahon para sa kanya na walang presensya ng Diyos. O di kaya naman, maaaring matagal ang problema ito. At matindi ang pagdurusa ni David, kaya sabi na, kakalimutan mo na ba ako, Panginoon? Itong puso ng isang taong ayaw malayo talaga sa Diyos. Ang pakiramdam niya siya ay talagang nakalimutan na. Kaya sabi niya, hanggang kailan mo ikukubli ang iyong mukha? Na alam natin sa Bible, pagka ikinukubli ng Diyos ang kanyang mukha sa panalangin ng kanyang mga tao, anong dahilan? Kasalanan. Isaiah 59 verse 1 and 2. So maaaring si David dito ay nagkasala
at kanyang hiningi ng kapatawaran, pero nakita niya hindi pa rin siya tinitingnan ng Diyos. O di kayo naman siya tapat at mayroong pagsubok, nakikita niya na parang wala ang Diyos. Ay, sa dalawang bagay, maring ganun din ang damdamin natin, wala tayong ginagawa, pero parang walang Diyos. O di kaya dahil sa mayroon tayong ginawang kasalanan, and ang tingin natin, iniwanan tayo ng Diyos. Itong damdamin ng mga taong talagang malapit sa Panginoon. At dahil sa kanyang naramdaman na parang tinalikuran na sa ng Diyos, hindi ka taka-taka na punong-puno siya ng pagkasipayo. Punong-puno siya ng pagkasipayo. Ano ba yung pagkasipayo sa English? Parang regret, di ba? Kalungkutan. Talagang kabigatan ng puso. Din yung sabi sa verse 2. Ang sabi niya, hanggang kailan ako kukuha ng payo sa aking kaluluwa at magkaroon ng kalungkutan sa aking puso buong araw. Punong-puno siya ng kalungkutan, no? Talagang nasisipayo siya. Hanggang kailan ako mag-iisang, sabi niya. Pero pagkakasabi niya rito, hanggang kailan ako kukuha ng payo sa aking kaluluwa. Ibig sabihin, daman niya parang tinirikulan siya ng Diyos, walang Diyos, kaya ang kinakausap niya rito, sarili niya. Minsan, magandang bagay rin yung kinakausap natin sarili natin, di ba? Doon sa Psalms 42, why also downcast, O my soul? Bakit ka ganyan naglulugmok aking kaluluwa? Put your hope in God. Inutusan pa rin sa salita niya. Tulad si Prox. Abroad yan. Ano ang trabaho mo, Prox? Driver. Okay. Nag-isa ka na sa truck. Imposible hindi mo kinakausap yung truck mo. Diba? Ako sa bumaghapon, kausap ko yan. Habang tinupunasan mo yung truck ko, ingat niya, huwag kang sisira-sira. Akit tayo ng zigzag, 500 kilometers, ha? Huwag mo ko ibibiting. Habang, totoo yun. Nagpapalakas din sa atin. Ito si David Wala siyang marinig sa Diyos, wala siyang marinig mula sa Diyos, ikinausap niya sa sarili niya. Kaya sabi niya, hanggang kailan kung kukuha ko ng payo sa sarili kong kaluluwa, Panginoon. Hindi kaya ni David na mag-desisyon siya, o magtrabaho siya, gumawa siya, na sarili niya lang ang kanyang inaasahan. Huwag kayo magtiwala sa ating sarili kung minsan. Diba? Dahil ang sarili natin mandaraya, puso natin ay mandaraya, Jeremiah 17:9. At ang sabi pa na rito, hanggang kailan? Ako kukuha ng payo sa aking kaluluwa at magkakaroon ng kalungkutan sa aking puso buong araw. Ang sabi niya, buong puso sa kanyang kalungkutan niya, talagang buong puso. Hanggang kailan? Ang sabi pa na rito hanggang kailan magtatagumpay ang aking kaaway laban sa akin? Ito pa mga nakakabigat sa kanya. Nakikita niya yung mga taong naging kaaway niya nagtatawa sa kanyang kalagayan. Para bang, wala ko ng pag-asa. Nasaan ang Diyos mo? Di ba? Kristiyano ka naman. Bakit ka nagaganyan? Durug-durug mo ka. Para wala kang pag-asa. So, hindi natin masisisi ni David na siya ay makaramdam na parang tinalikuran ng Diyos at dahil doon siya nasisipayo. At pangatlo, sigurado dahil gano'n ang kanyang naramdaman, nakala niyang siya bigong-bigo. Verse 3 and 4. Bigo talaga siya sa kanyang pakiramdam. Ganyan tayo pag may problema. Kabigatan. No? Ang sabi sa verse 3 and 4, O Panginoon kong Diyos, bigyang pansin at sagutin mo ko. Ang aking mamatay, paliwanagin mo. Baka sa kamatayan matulog ako. Baka sabihin ng aking kaaway, laban sa kanya, ako'y nagtatagumpay. Sapagat ako'y nayayanig, baka magalak ang aking kaaway. Dito, pakiramdam dito ni David, bigo na talaga siya. Bigo na. Wala na siyang maasahan talaga rito. Bakit? Dalawang bagay. Unang-una, dahil sa haba ng panahon hindi siya sinasagot ng Diyos. At ikalawa, dahil sa habang panahon na naig ang mga kaaway. Tignan niyo ang sabi sa verse 3. Sa haba ng panahon, hindi talaga siya sinasagot ng Panginoon. Sabi niya, Panginoon kong Diyos, bigyan pansin at sagutin mo ako. Sana ganito ang damdamin din natin na hindi tayo mapanatag, hindi tayo mapalagay hanggat walang
binibigay ng kasagutan ng Diyos sa ating mga kabigatan. Tignan nyo, dahil sa bigat ng kanyang naramdaman na parang walang Diyos, ang sabi niya, ang aking mga matay, paliwanagin mo. Bakit kaya sinabi niyang nanlako na kaya ang mata ni David dito? No? Sa kanyang problema. Marahil dahil dito, ayon sa konteksto, si David ay umiiyak. Nanlabo ang kanyang mga mata dahil puno ng luha. Sa ibang salmo, sabi niya, ang unan niya, pagkain na yung kanyang luha. Diba, pagka puno-puno ng luha yan, mula umaga siguro hanggang gabi, umiiyak si David. Kaya sabi niya, bigyan mo naman liwanag ang aking mga mata. Ibig sabihin, kaya mo naman Panginoon, sagutin mo ko, mapahiran ang aking kalungkot at mawala yung luha sa aking mga mata. Yan ang damdamin ni David, punong-puno silang luha. Alam niyo, pagka umiiyak na kayo, yung sobrang kalungkutan, umiiyak kayo. Nangyari ba sa inyo na kayo nakakakulong? Dahil sa tindi ng kalungkutan, umiiyak ka, tapos hindi mo naman malayang tulog ka na. Diba, hindi yung mga bata, hindi naman yung mga batang kapapagod lang. Umiiyak siya, punong-puno ng luha, di ba? Yun ang pakiramdam ni David dito Habang umiiyak siya, sabi niya, akala niya patay na siya dahil tutulog Ang sabi niya rito, ang aking mga matay, paliwanagin mo, baka sa kamatayan matulog ako. Parang pakiramdam niya, mamamatay na siya sa kanyang kalungkutan. Baka daw nakatulog sa pagbiyak parang kamatayan na para kay David. Kaya nga, sa haba ng panahon, hindi siya sinasagot ng Diyos, puno siya ng luha. Puno ng panlalakot sa kanyang mga mata habang siya ay natutulog na parang kamatayan na para sa kanya. At sa verse 4, makikita natin ikalawa na bakit nakala ni David na siya bigo-bigo dahil mahabang panahon na yung mga kaaway. Baka sabihin ng aking kaaway laban sa kanya, ako'y nanagpay o nagtagumpay. Sapagat ako'y nayayanig, baka magalak ang aking kaaway. Nangamba rito si David na sa kanyang kababaang spirito dahil sa matinding problema, baka makapagmamalaki yung mga kaaway niya. At sabihin ng kaaway niya, wala talaga magawa sa akin ito. Nasaan ang Diyos mo? At ang sabi niya rito, nayayanig daw siya, sapagat ako'y nayayanig, baka magalak ang aking kaaway. Nayayanig na lang si David sa mga pagtatawa ng kaaway. Nandun pa tayo sa ganitong kalagayan? Na minsan talagang damadama natin ang kapigatan ng puso na parang tinalikuran na tayo ng lahat, pati ng Diyos. At dahil sa ganung karamdaman, naramdaman natin na talagang nasisipayo tayo. Parang walang pag-asa, bigong-bigo ka na sa kalagayan. Pero si David, nagdama niya lahat yun. Pero, tulad kay David, lahat ng kanyang mga naranasang ito, hindi nagpapigil sa kanyang mabigat na pagkapit sa Diyos at magitan ng panampalataya. Hindi lang sabi sa verse 5 and 6. Ngunit ako'y nagtiwala sa tapat mong paglingap, sa iyong pagliligtas, puso ko'y magdadala. Ako'y aawit sa Panginoon sapagkat ako'y pinakitunguhan niya ng may kasaganaan. Pero makikita natin si David dito sa kapila ng kanyang naramdaman na parang wala ang Diyos. At siya'y punong-puno ng kalungkutan at sa kanyang pakiramdam, bigong-bigo na siya, pero hindi siya bumitiw. Kumapit siyang matibay sa pananampalataya sa Diyos. Alam niyo yung kagandaan sa mga Kristyano. Magkawendang-wendang man ang buhay natin sa labas. Mawalan man tayong pag-asa. Tinamaan man tayo ng Yolanda, pero hindi maaaring alisin yung ating pananampalataya sa Diyos.
Huwag nating hayaan na ang circumstansya natin sa paligid ang siyang makapagbibigil sa atin sa pananampalataya. Ang sabi ni David, hindi nangyayari sa akin yan. Buo pa rin ang kanyang tiwala sa Diyos. Sa kabilang lahat, verse 5, ang sabi niya, ngunit ako'y nagtiwala sa tapat mong paglinga. Sa iyong pagliligtas, puso ko'y mag-alala. Ang sabi ni David, ako'y nagtitiwala para sa iyong paglingap. Maaring may delay. Maaring hindi agad tumatanggap, pero danas na danas ni David kung paano siya nilingap ng Panginoon simula ng kanyang pagkabata. At tayo rin, bilang Kristiyano, bagamat kung minsan wala ang Diyos sa ating mga panalangin, wala tayong makitang palatandaan na tayo'y sinasamahan ng Panginoon, pero hindi maaaring mawala sa ating karanasan na tayo'y kanyang pinili before the foundation of the world. Tinawag niya tayo sa Ebanghelyo, binago niya tayo, pinagtawad niya tayo sa ating kasalanan. Paglingap pa rin ng Panginoon yun, hindi yun makapaginiwalay sa atin, sa ating pananampalataya. Kaya lang sabi ni David, dahil sa kabila ng lahat niyang kabiguan, ay inaalala pa rin niyang paglingap ng Diyos. Maaring naantala lang, may dahilan ng Panginoon. Tulad kay Job, kalahin mo sa Job, the righteous man, pero dumana siya napakatagal na panahon. Lahat daw sa bandang huli, para bang sinumpa niya na yung kanyang kapanganatan. Dahil haba ng panahon, hindi ka pinapansin ng Diyos. Pero alam ni David yun, paano harapin si Goliath, paano niyang wahakin ang mga bibig ng leon nung siya ay binata pa lamang, binatilyo, alam niya hindi siya pinababayaan ng Diyos at hindi siya pababayaan malugmok ng tuluyan. Yan kadagdagan sa Kristiyano, sa mananampalataya. Maring winawasiwas ka ng iba't ibang problema, pero kailanman hindi ka tuluyang madadapa at malulugmok. Maring madapa ka, pero hindi ka manatiling lugmok. Ililigtas ka pa rin ng Panginoon, mayroon pa rin paglingap ang Diyos. Kaya sabi ni David, sa iyong pagliligtas, puso ko'y mag-agala. Mayroon pa rin karapatan si David magkaroon ng kagalakan sa kabila ng kahirapan ng kalagayan. Meron pa rin. Mag-agala ka pa rin dahil sa gawa ng Diyos sa iyo. So, buo pa rin ang kanyang tiwala sa Diyos. At ikalawa, verse 6, buo pa rin ang kanyang pagpuri sa Diyos. Ako'y aawit sa Panginoon sapagkat ako'y pinakitunguhan niya na may kasaganahan. So, ito ang ginawa ni David. Nagagawa pa rin niyang kumawit ng papuri sa Diyos. Kadalasan, yung papuri natin, praise the Lord, hallelujah, praise God. Purihin ka, Panginoon. Sa prayer natin ginagawa yun. Pero pinakamagandang papuri sa Panginoon ay magitan ng pag-awit. Pag-awit talaga. Kaya hindi tayo namimili ng mga hymns na nakasentro sa tao. Kundi mayroon tayong hymns na panay patungkol sa Diyos. Papuri sa Diyos. Kaya yung ating mga hymnal, dapat nating inaawit na ng buong puso dahil yan ay papuri at panalangin. Kaya kung hindi ka umaawit, hindi ka lang nanalangin. Hindi mo kilala ang Diyos. Kaya si David, hindi siya naklangan sa kanyang pagpupuri sa Diyos dahil sa mga circumstansyang kanyang naranasan. Nagagawa niyang magpuri dahil sa kasaganaan ng pakikitungo ng Diyos sa kanya. So, ano yung pinapakita dito, mga kapatid? Una, yung pinapakita dito walang nalilibre sa mga pagsubok sa buhay. Maging ang pinakamalapit, pinakamalakas, pinakabanal, pinakamatibay sa pananampalataya ay dumadanas talaga ng pagsubok sa buhay. Kaya anong kalulungkot mo kung dumadanas ka ng kabigatan? Hindi lang ito nag-iisa. Maging si David, the man who seek after God's own heart, nakaranas talaga ng matinding pagsubok. Pero, yun ang aral, hindi siya bumigil. Nanatili siya. Kaya tawag sa kanya, ang taong laging taglay ang puso ng Diyos. Ano man ang kanyang pagsubok. So, ano ang ating kakawalang pag-asa kapag dumadala sa iyong pagsubok? Wala. Dahil katulad din tayo ni David. At ikalawa, ipinapakita din dito
nasa mga totoong tao ng Diyos, wala sa kanyang bukupaladyo yung salitang suko na ako. Yun ang kagandahan dyan. Kung makarinig kayo ng kapatid natin sa tinding problema, ayaw mo na, suko na ako. Huwag nyo isipin, susuko na talaga siya. Maaaring sa kabigatan ng problema niya. Pero ang kanyang pananampalataya sa Diyos, kailan ba hindi niya kailangan bitawan? Susuko ang kanyang pananampalataya. Kahit ako, pag nag-i-enjoy ako, sabi ko, ayaw na, suko na ako. Pero hindi nangangahulugan, suko na rin yung pananampalataya ko sa Diyos. Kaya dapat nating kunin yung konteksto kapag may kapatid tayo sabi, ako, Pastor, God, ayaw ko na talaga, sumusuko na ako. Sana isipin natin, saan siya sumusuko? Doon sa problema niya. Pero, tanong mo, sumusuko ka ba sa iyong pananampalataya sa Diyos? Eh, sigurado sabihin, hindi naman. Eh, tiyan, sasabihin talaga rin sa Kristiyanya. Kaya punuhain natin yung ganun salita. Kasi si David, ganun din ang kanyang damdamin, bagamat hindi sinabi ng kanyang labi. Pero sabi na, hanggang kailangan Panginoon. Sabi niya, kakalimutan mo ba ako magpakilasman? Ang bigat talaga ng puso ni David. At ikatlo, dapat natin tandaan palagi kapag tayo may problema. Ang ating Diyos ay walang hanggang Diyos. Ang ating Diyos siya ay walang hanggang mabiyaya. Wala siyang hanggang kumakalinga. Wala siyang hanggang mabiyaya. Kaya kung nakal natin napakahaba na ng panahon hindi tayo pinapansin ng Diyos, alalahan natin, yung haba ng ating problema, mas mahaba pa rin ang pagka-Diyos ng Diyos dahil ang Diyos ay kanila. Hindi maaaring hindi alam ng Diyos ang ating kabigatan. Lagi siya nandiyan. Kaya, tulad ni David, hanapin din natin ang puso ng Diyos. Dapat matawag din tayo, the man or the woman who seek after God's tayo manalangin.